Kami po ngayon ay pauwi na mula dito sa Puerto Galera. So naka-stationary pa rin po yung Roro at may oras ang pag-alis nito at nag-aantay pa po ng mga iba pang nagpabook para umuwi sa mga pagkakataong ito. So narito pa rin po kami sa Port of Puerto Galera dito po sa Mindoro. Makikita po natin mga kaibigan yung lugar na yan na kung saan ay naka-stationary pa nga po tayo, hindi pa po siya naglalayag or umaalis ang rorong ito. Andito pa tayo sa may tabi at nakikita natin yung mga iba pang sasakyan narito. Ayan, at napakaganda rin naman ang lugar na ito eh. Ayun ang Port of Puerto Galera, nakikita, ayan. Port of Puerto Galera. So, dyan po kami nanggalingan or nanggaling, dyan po kami sumakay. At ngayon nga po ay nag-aantay na lang kami ng oras upang umalis ang Roro na ito pabalik ng Batangas, doon po sa Port of Batangas. So, ito pong karanasan na aking naranasan dito sa Puerto Galera ay kakaiba. Kakaiba sa mga lakad o sa mga pasyal na ginawa ko sapagkat unang-una ang pagsakay sa Roro o paglalayag sa dagat ay first time kong naranasan. Kasi hindi po talaga ako mahilig sumakay sa mga bangka o sa malalaking bangka. Pero sa pagkakataong ito ay naranasan ko. At talagang ang sarap pala. Ang sarap pala sumakay. At pagdating namin nga doon sa Puerto Galera, maganda yung karanasan na aming naranasan hanggang sa ito, pauwi na nga po kami. We stayed there for 3 days, 2 nights and 3 days sa Puerto Galera. At sa mga oras na ito ay narito na nga kami sa sasakyang pandagat na ito at nag-aantay na lamang ng pag-alis. Nakita niyo yung bundok na yon. Ang ganda po talaga ng view. Ngayon sabi ko nga, sa paglalayag namin, makikita namin yung view kasi nung pumunta kami, ng unang araw, ay medyo inabot kami ng gabi. So, hindi namin makita yung view. Hindi ko din makita yung mga bundok-bundok na yan. Pero ngayon, kitang-kita po at syempre, malapit pa po kami dyan dahil hindi pa nga po kami umaalis. Nakasakay pa rin kami dito pero hindi pa rin siya naglalayag. Kagaya ng sinabi ko kanina, ito pong pagpasyal na ito sa Puerto Galera ay talagang kakaiba because this is the first time, mga kaibigan, na ako ay makarating ng Mindoro at nakita ko ang iba't ibang mga activities na ginagawa doon. Halimbawa, ng isang lugar na pinuntahan namin ay sa White Sand, doon sa White Sand Beach. Ang ganda pong lugar, ang linis ng tubig. At talaga naman pong mag-e-enjoy ka ng gusto sapagkat napakalinis ang kapaligiran. So, nagpunta rin po kami sa isa pang lugar. May mangyan pa dyan Mangyan Place. Yung mga tahanan ng mga mangyan. So, mababait sila. Masarap silang kaibiganin. Masarap din silang bahagina ng salita ng Diyos. Alam niyo, kapag ang Diyos ang kanilang narinig, kahit na iba yung kanilang paniniwala, ay na-encourage pa rin sila. Nakikita niyo po yung bundok na yon? Ayan. So, ang ganda. At makikita natin dito kung gaano ba ang napakagandang kalikasan na ito na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kagaya ng palagi kong sinasabi, there's nothing impossible with the Lord. Nung una ayoko talagang sumama, pero nung lumaon, eto, na-experience ko at nag-enjoy ako.
So, umuwi kami from Bohol, if I not mistaken. Dumating kami ng Thursday ng gabi. Tapos natulog lang ng gabing yun sa bahay. And then pagdating ng Friday, eto na, takbo naman po kami ng Puerto Galera. Sabi ko, sige, sasama ako kasi this is one of a kind adventure in my life. Kasi hindi ko to nararanasan. Hanggat kaya, why not? Sabi ko, babalik ako sa lugar na ito at ang una kong gagawin, mag-share po ako ng salita ng Diyos. So, gusto kong mabahaginan yung mga taong naroroon na alam ko naman na meron silang pagkakilala talaga sa Diyos at malalim din naman sila. Pero mas magandang mas lumalim pa sila when it comes to the Word of God. Kaya mga kaibigan, pag may mga ganitong opportunity na dumarating sa atin or even sa akin, dapat i-grab po natin. Kasi God has a plan for everything. Paanong nangyari ito at bakit nangyari ito? Sapagkat mayroong plano ang Diyos para po sa mga nangyayari sa aking buhay. Kagaya ng dagat na ito, kung titingnan ninyo, napaka maaliwalas, tahimik, payapa. Parang sa buhay mo'y ganun din. Pwede kang maging tahimik, payapa, pwede kang magkaroon ng ika nga yung tinatawag nating encouragement sa iyong sarili kapag nakikita mo yung ganitong uri ng kalikasan na mayroon ang bawat isa na ibinigay po ng ating Panginoon. Ayan. So, sa mga pagkakataong ito ay naglalayag na po yung aming sinasakyang Roro at unti-unti nakikita ko ang kagandahan ng kalikasan. Alam niyo bang ako isa sa mga taong na mapagmahal sa kalikasan? Sabi ko nga, lagi kong sinasabi nung araw, kung ako yung aayaing manood ng sine o mamasyal sa tabing dagat, mas pipiliin ko pa rin ang mamasyal sa tabing dagat. Kasi talaga ako, nature's lover po talaga ako. At masyadong mapaghanga ako sa kalikasan na ginawa po ng ating Panginoon. Bagamat kami po ay naglalayag na o tumatakbo na ang sinasakang Roro, pero mapapansin nyo, hindi pa rin siya masyadong malayo doon sa tabi, malapit doon sa Rorong yon. Pero habang ito po ay dagat na or sabi nating gitna na ng dagat. Ayan, pero we cannot consider this as malaking dagat. O malaki nga siya, pero hindi siya kagaya ng mga lugar na pagkalalayo talaga yung pinupuntahan. Kasi dito din lang naman yan sa Pilipinas. Ayan. So ito bahagi na to ng Region 4B ang Mindoro. Tapos konting takbo lang, magiging bahagi na siya ng Region 4A, which is Batangas. Kaya sabi ko nga, at this age na meron ako, salamat sa Panginoon sapagkat ito po'y aking nararanasan. Asamin natin mga kaibigan na palaging magkaroon tayo ng positibong pananaw sa ating buhay. Huwag tayong mag-alala, huwag tayong mabahala ano man ang nangyayari sa ating buhay. Yung nakikita nyo yun sa tagilirang yun, yun ay lancha. May lancha tumatakbo. Banda-banda roon. At nakakatuwa. Ang sarap niyang panuorin talaga. Ang ganda-ganda tingnan ng dagat. Ayun ang lancha. Ayun. Ayan. O, diba? Ang ganda. Ang sarap niyang pagmasdan. Nung una talaga, takot akong sumakay sa ganyan
Kasi unang-una hindi ako marunong lumangoy. Pero pag pala nakasakay ka na at nakikita mo yung napakagandang kalikasan na biyaya ng Panginoon, ang masasabi mo na lang, glory to God. Purihin ang Diyos sapagkat may mga ganitong napakagandang ibinigay ang Panginoon sa atin. So, ang tahimik ng dagat, hindi siya maalon. Kaya napakasarap maglayag eh. Noong unang araw na magpunta kami rito, inabot po kami ng gabi. Kaya hindi namin nakita talaga yung view. Pero ngayon, nasaksayan ko kung gaano pala talaga kaganda ang lugar na ito ng Mindoro. So we are still here at sa Mindoro. Hindi pa po tayo nakakapasok sa boundary ng Batangas. Ang atin pong paglalayag na ito ay aabuti ng mga 1 oras. Pero nung unang araw namin, nabot kami ng mga 2 hours mahigit eh. Sige po mga kaibigan, until next time, thank you for watching.